pinili sa ng kanyang sarili, mana. Lahat po ay magsabi, praise the Lord. Kaya yung mga naglilingkod pala sa Diyos, sa tunay na Diyos, sabi, whose God is the Lord, at tinutukoy diyan ng Diyos, paminamahal, yung makapangyarihang Diyos. Paminamahal, yung ating napatunayan, yung ating nasaksihan sa ministeryo ito, na nakita ng ating mga mata, yung mga himala ng Diyos. Narinig ng ating mga mata, yung mga himala ng Diyos. Yun yung sinasabi, that blessed is the nation whose God is the Lord. Kaya, sino tinutukoy doon? Walang iba kundi ang mga napabilang sa The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Marami tayong kinabilangan ng mga church. Okay? Marami tayong kinabilangan ng ibang church, maminamahal, pero tayo bigo, maminamahal. Hindi natin napatunayan. Kaya naghahanap tayo kung saan ba tayo kampante. Naghahanap tayo kung saan mayroong Diyos na nakikinig ng panalangin. Mayroong Diyos na nagpapagaling ng sakit karamdaman. Mayroong Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya naghahanap tayo. Kaya mapalad tayo, maminamahal, no ipangaral ng ating minamahal ginagalang evangelista. Ang ebanghelyo na Diyos ay makapangyarihan, siya'y buhay, maminamahal. At nakita naman natin ang mga himala doon na buksan ang ating isipan na nasabi natin sa ating mga puso, meron palang buong-buong katotohanan. Amen? Kaya sinabi ng Biblia, mapalad ang bayan na iyon na ang kanilang pinaglingkuran ng Diyos ay ang Panginoon, yung Creator ng buong sangkalupaan, maminamahal. Yun ang tinutukoy ng Biblia. Lahat ng mapalad, magsabi, praise the Lord. Na yung mga alagad, maminamahal, nakita nila yung mga himala, sa aklat ng Marcos 16, Kapitulo 16, talatay 17, hanggang 18, tuloy ng Lucas, Kapitulo 10, Kapitulo 10, talatay 17, hanggang 20, pagbasa. Praise the Lord. Dito po sa Marcos, Kabanatang 16, talatang 16 hanggang 18. 17. 16, talatay 17 hanggang 18. Praise the Lord. Marcos 16, talatang 17 hanggang 18. At lalaki pa ang matandang ito sa nagsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa ang pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Amen. Lucas 10, talatay 17 hanggang 20. Dito po sa Lucas Kabanatang 10, talatang 17 hanggang 20. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng litik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na iyong yurakan ang lahat ng ahas ng mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan hindi kayo maano. Gayon may huwag ninyong igagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong igagalak na ang mga sulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Lahat ng sabi, praise the Lord. Kayo ba'y naka-witness ng kapangyarihan ng Diyos? Ako maminamahal, dati-rati, napapakinggan ko lang. Yung mga patotoo ng mga kapatiran. Hindi pa ako nasiyan doon. Ang panalangin ko sa malang Panginoon, gusto ko yung makita ng aking mata. Narinig ko ang mga patotoo, ang iba't ibang mga kapatid natin sa Panginoon, pero ang gusto ko, maminamahal, makita ng aking mata. Isang araw, maminamahal, sa dako ng Rizal, Nueva Ecija,
Nung unang assignment ko dito sa Nueva Ecija, sa Balong pa po tayo noon, merong nag-pray over doon. Kaya kami ang pinadala ng ating Holy Preacher Francis Perry. Kasama ko si Mother Ronnie de la Ria. Pinadala kami doon sa Merizal. May isang kapatid doon, maginamahal, na kapatid ni Mother Marcial Esquivel, si Mother Renato Esquivel, galing ng ibang bansa. Inuwi dito sa Pilipinas kasi nga puputulin na yung mga paa niya. Cancerous na, maminamahal, puputulin na yung mga paa niya. Nakita namin kung paano yung hirap ng brother na yun, hindi pa natin kapatiran, binubuhat ng 3 katao, pumunta ng CR, para pumunta ng CR. Abang sinasira namin, meron kami mga patotoo, maminamahal, at pinagsisi, pinatanggap ang buong sa bayan, maminamahal, ay nagtaka kami, maminamahal, bakit yung brother na yun ay grabe iyak niya. Pinatayo namin, tinulungan namin tumayo, mga maminamahal, pero hindi makatayo mag-isa yun. Praise the Lord. Nung pinatayo namin, umiiyak siya mga kapatid. Yung pala mga naman, naramdaman niya, lumalakas yung kanyang mga paa, yung kanyang mga tuhod. Yung araw na yung mga naman, nakita ng aking mata ang himala ng Diyos. Yung brother na yun na binubuhat ng 3 katao, yung araw din na yun, mga naman, binautismuhan namin. Alam niyo yung pinabautismuhan namin? Mayroong pang 1 kilometro na lalakarin. Hindi na binuhat yun. Naglakad ng mag-isa, mga mahal. Praise the Lord. Kasama yung kanyang mahal na asawa. Kung sakayan, binautismo na po namin sa dako ng Rizal. Kaya, na-witness ng aking mata yung kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Instant healing, mga mahal. Kaya sabi ko, hindi lamang narinig ang himala ng Diyos, kundi nakita pa ng aking mata. Kaya sabi ko, mga mahal, mula ngayon, hindi na ako mag-alilangan. Ang gawain ito, talagang 100% nasa buong katotohanan. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, masabi ko, mga mahal, ayon sa ating pinag-aaralan, blessed is the nation whose God is the Lord. Pero magamat ganun, mga mahal, na sinasabi na mapapalad tayo, pero meron pa rin mga mananampalataya na sila ay naglamig. Meron mga kanya-kanyang kadahilanan bakit nanalamig ang isang tao. Amen? Hindi natin alam. Sila ang nakaalam doon. Pero sinasabi sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon, magpatuloy tayo sa mga ito ang buong katotohanan at wala nang ibang katotohanan. Amen? The truth. The whole truth. And nothing but the truth. Wala na ibang katotohanan, kundi ito lamang na ating nakita, paminamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya, unang-una, mga kapatid, kailan masasabi ng tao na mahalaga o importante ang maglingkod sa Diyos? Unang-una, kapag dumating na sa Kanya, yung masasamang araw. Praise the Lord. Minsan, ang isang tao, nakalimutan niya na ang Diyos pala ay, yung kanya nasumpungan na gawain, buong katotohanan, kaya nagawa niya pang malamig, maglayin do. Kaya, isang araw, masasabi niya na mahalaga pala yung paglilingkod sa Diyos kapag dumating na sa Kanya yung mga masasamang araw. Praise the Lord. Amen? Basahin ang aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talakay 1, pag-ibasa. Dito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 12, talata po 1. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taong may lumapit pagka iyong sasabihin, amen, wala akong kaluguran sa mga iyon. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not. Habang ang masasamang araw ay hindi pa dumarating, alalahanin mo
ang may lalang sa'yo. Ano sabi? Sa kaarawan ng iyong kabataan. In the days of thy youth. Alalahanin mo ang Diyos. Habang hindi pa dumarating ang masasamang araw. Ano yung masasamang araw? Alam niyo yung masasamang araw, mga minamahal? Yung ikaw ay magkaroon ng karamdaman. Amen? Yun yung masasamang araw sa isang Kristyano. Yung ikaw ay uugod-ugod na. Gusto mo maglingkod? Gusto mong humayo? Hindi mo na kaya. Sapagkat meron ka ng arthritis. Masakit na yung bewang mo. Sapagkat ikaw ay kumbaga sa yun yung sinasabing masasamang araw na darating sa isang tao. Gusto mo gumawa ng kalooban ng Diyos? Hindi mo na magawa. Kasi nga, nandun ka na sa katandaan ng iyong edad. Yun yung sinasabing masasamang araw na. Kaya nga, yung paglilid ko sa Diyos, ang sabi, remember thy Creator in the days of the youth. Sa kala mo lang iyong kabataan. Sa kala mo lang iyong kalakasan. Paglingkuran mo ang Diyos. Praise the Lord. Lahat mong sabi, praise the Lord. Hindi bagay ang mga kapag ikay tumanda na, malabalang gusto kong mamahayo, kaso hindi ko lang kaya. Praise the Lord. Ganun lang naging katwiran natin eh. Malabalang gusto kong mamahayo, kaso may karamdaman ako. Yung parang yung mga bagay na hindi natin ginagawa noon, ngayon ay naisip natin gawin. O dahil natin gumawa sa harapan ng Diyos, pero hindi na pwede. Kasi nga, nandun ka na sa masasamang araw. Amen? Isa naalala natin na mahalaga ang maglingkod sa Diyos kapag nandun na tayo sa tinatawag na dumating na sa iyo yung masamang araw o sitwasyon ng iyong buhay. Kaya mapalad ang mga nasa kabataan, mapalad ang may lakas, kapag may krusada, nakapaghahayo, kapag may krusada, nakapagpapasting. Amen? Kapag matanda ka na, hirap ka na mag-fasting. Katulad ng isang adult square doon sa Kabanatuan, hindi na makapag-fasting. Lagi nagpapalam sa akin, Brother Eugene, pwede ba umahon sa adult square? Yun na lang ang aking kasiyahan, makaawit. Hindi ko lang kaya mag-fasting kasi matanda na ako, hindi ko lang kaya. Yun ang kaya na pinapayagan ko na lang kasi kasiyahan niya na lang yun eh. At hindi niya na kaya mag-fasting. Amen? Kaya mapalad yung mga bata pa. May kalakasan ng katawan. Ay nagagawa nila ang kalooban ng Diyos. Hindi pa dumating sa kanila yung masamang araw. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. O mga tao na hindi naglingkod sa Panginoon. Dumarating sa kanila yung masamang araw, yung karamdaman. Nakadalo sila sa gawain ng Diyos. Yun naman ang kaparaanan ng Panginoon, kami na mahal, para hanapin mo ang Diyos. Amen? Kapag wala ka sa Panginoon, hanapin mo kung saan naroon ang Diyos. O kapag nahanap mo, manatili ka na at maglingkod sa Panginoon. Palagpakan po natin ang ating babae na Diyos. Pangalawa, kami na mahal, masasabi natin na malaga o importante ang maglingkod sa Panginoon kapag dumating na sa iyo, yung ikay namatay na, at ang iyong kaluluwa ay naibulit na sa impyerno. Lucas, Kapitulo 16, talata 24 hanggang 31. Pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa Lucas, Kabanatang 16, ang talata po ay 24 hanggang 26. hanggang 31. 31 po si Lord. At si sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila, sapagkat nahirapan ako sa alab na ito. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay sama-samang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw si Areni at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang
upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. Dito po sa 27. At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, nasubuin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanya'y patuto. Kanila'y patutuhanan niya na baka pati sila'y maparito sa dako ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham datapwat kung ang isa mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. Ito po sa 31. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin makahihikayat sila kahit ang mga isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Amen. Itong mayaman na ito ay daw siya'y nabubuhay, lahat ay naroon sa kanya. Daran din siya ng kayo ng marangal, maganda ang kanyang pamumuhay, ngunit hindi siya naglilingkod sa Diyos. At si Lazaro, na isang mahirap at puno ng sugat, kumakain na lamang doon sa dulang ng mayaman, na nahulog yung mga mumo na nahulog sa dulang ng mayaman, at kapwa sila namatay, at ang lalaki na mayaman ay tinapon sa magdurusa. At si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham, ibig sabihin, nandun siya sa magandang kalagayan. Nasa langit siya. Pero ito mayaman na ito, nasa impyerno, nasa pagdurusa eh. At ang mayaman na ito, nung siya'y namatay, mga kapatid, doon pa lamang siyang natutong manalangin. Amen? Ganun naman talaga ang tao. Kasi yung impyerno, yun yung mga nandun, kung hindi ka marunong manalangin dito sa lupa, doon, day and night, wala kang ibang gagawin, kundi magmakaawa sa Diyos. Mananalangin ka, naalisin ka doon sa alam na yaon. Katulad ng mayaman na ito, na kumaari, palamigin ang aking dila, itunong ni Lazaro, kanyang daliri sa tubig, at palamigin ang aking dila sa mga nag-aalab ako. Sa lugar na aking kinalalagyan na ito. Ganon, mapinawal. Walang ibang gagawin kundi manalangin. Mapasa, hindi mananampalataya, o mananampalataya na nanlamig, naglaylo, iniwan ang paglilingkod sa Diyos, magamat nakita niya himala ng Panginoon, napabilang na siya sa buong katotohanan, ngunit iniwan ang paglilingkod sa Diyos, naglaylo, doon sa impyerno maminamahal, walang ibang gagawin doon, kundi ang manalangin ng manalangin. Ngunit, huli na ang lahat. Amen? Lahat magsabi pasunod. Kaya, ma-realize ng tao. Yung paglilingkod na kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay. Ma-realize niya yung himala ng Panginoon na nakita niya. Ma-realize niya yung ginawa niyang panlalamig. Praise the Lord. At masasabi niya, sana, hindi pa ako dinatnan ng kamatayan at nakapaglingkod pa ako sa Diyos. Ganun ang tao. Laging sa uli, ang pagsisisi. Amen? Totoo naman talaga yun. Laging sa uli ang pagsisisi. Ay mapalad ang mga Kristiyano, mga minamahal, na nagpapahalaga sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Amen? Lahat magsabi po yung sunod. Mapalad ang mga Kristiyano, kahit may pagsubok sa buhay, kahit may problema, kahit kung minsan ay mayroon nakikita ng katitisuran, hindi tinitignan, kundi siya nagpapatuloy sapagat ang nalalaman niya, mga minamahal, ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng kaligtasan, hindi ang tao. Kung siya ititingin sa tao, hindi ako maliligtas na aking tinitignan. Puro dungis ang aking makikita. Ulit kung ako'y titingin sa Panginoon, maililigtas nito ang aking kaluluwa. Praise the Lord! Lahat magsabi, praise the Lord! Isang sikreto, mga minamahal, tingnan natin yung paglilingkod, yung pananampalataya, pag-ibig, sakripisyo,
na nakita natin sa ating minamahal, ginagalang Evangelista Wilde Estrada Almeda. Yung kanilang paglilingkod. Ating minamahal Assistant Pastor, Lina si Almeda. Tingnan natin yung yung kanilang paglilingkod. Maging huwaran. Kaya nga, binigyan tayo ng magandang halimbawa para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Lahat po ay magsabi, praise the Lord! Kapag ikaw ay nakakita ng kahinaan ng iyong kapwa, huwag mo titignan yan. Ipag-pray mo. O yung aking kapwa pa yung kapatid ko, may kahinaan pa. Ikaw siya magbago sa kanya. Kapag ganun ang pananaw mo, ibig sabihin, malago kang Kristiyano. Amen? Lahat na malagong Kristiyano, magsabi, praise the Lord! Kasi, totoo naman, minamahal tayo ay meron kanyang kahinaan. Iba-iba ang ating kahinaan. Ngunit, nagsisikap tayo na yung kahinaan na yun sa araw-araw ay mapaglabanan natin. Amen? Nagsisikap tayo, nagpipray tayo. Wala, Panginoon, yung kahinaan ko ito, alisin mo. Kasi nga, hindi pa wala pa naman perfecto. Tayo ay papunta pa lamang doon sa pagka-perfecto. Eh kung ikaw lagi nakatingin sa dungis o sa mantsa na iyong kapwa, ay sigurado maglalamig ka. Praise the Lord! Pero hindi ka titingin doon, titingnan mo lang, may pangako sa'yo ng buhay na walang gan, mananatili kang mainit na naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Lahat ay magsabi, praise the Lord! Pangatlo, minamahal, malalaman mo na, masasabi mo na mahalaga o importante ang maglingkod sa Diyos kapag naiwan ka na sa rapture. Uling talata, Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talata 16 hanggang 17. Pag-ibasa. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pangarak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nakatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Ito yung ating pinaka-aasam-asam, ang makasama sa pagbabalik ng ating Panginoon doon sa tinatawag na second coming of Christ. Magkasama tayo. Yun ang ating pinaka-asam-asam. Hindi ka man nagkaroon ng magandang tahanan dito sa lupa. Hindi mo na kanta yung dream mo na bahay. Yung pag-dream mo bilang isang Kristyano na nabubuhay ka sa mundo ito, nagkaroon ka ng bahay at lupa, nagkaroon ka ng kotse, nagkaroon ka ng mansyon, nakapag-travel ka abroad. Hindi mo man nakantan yun, okay lang. Amen? Huwag tayo magtampo, maminamang sa Panginoon. Basta importante, makasama tayo sa pagdagit sa mga banal. Praise the Lord! Huwag natin nasain yung mga bagay na material. Kung ang kahinatnan, maminamahal, ay manlalamig tayo o mawawala tayo sa Panginoon. Hintayin natin pagpapala. Kasi darating pagpapala. Kapag painig ka Kristyano, sa ayaw mo sa gusto, kung gusto kang papalain ng Diyos, dito pa lang sa lupa, ito kung magpapalain ka. Pero kung ipinagtulot sa iyo ng Panginoon na ganyan ang iyong kalagayan, kasi kapag pinagpala ka, baka magmalaki ka, baka mawala ka sa Panginoon, oy, tanggapin natin yun. In everything, give thanks, for this is the will of God. Lahat magsabi, praise the Lord. O gano'n na ang buhay. Kapag pinagpala yung kapwa mo, maging masaya ka na siya ay pinagpala. Huwag mong sasabihin, Panginoon, bakit siya pinagpala mo kung hindi pinagpala? Maging tayo, maging mapasalamat din tayo sa anumang ating kalagayan. Maging masaya tayo kung pinagpala yung kapwa. Kung hindi ka pa pinagpala, di maghintay ka. Amen? Pero ang ating tiyakin, pagmamahal, yung higit na papagpapala na higit, yung makasama tayo sa pagdagit sa mga banal. Kasi ito, pagmamahal, kapag ikaw'y naiwan, yung mga Kristiyanong nanlamig, ay dito magpapakainit. Dito magsisisi ng husto. Dito nila hanapin ang gawain ng Panginoon. Nasaan ang gawain? Sa bantog.
O, nasa na yung mga preacher natin? Kapag naiwan ka na, sigurado, magpupunta ka rito sa chapel na ito. Praise the Lord, yung mga naiwan. Amen? Hanapin mo ang gawain. Pero nung may gawain, palamig-lamig ka, o gano'n naman talaga eh. Kapag nakita mo na nag-rapture na, nawala na yung mga lingkod ng Diyos, ay grabe. Grabe yung pagsisisi na yung gagawin. Mamaya naman sa mga kaligtasan, sabi nga natin malapaso, halos wala ng 1%. Kasi kaligtasan mo na lang, yung ikay mapugutan ng ulo. O, pag mapugutan ka ng ulo, maligtas ka pa. Pero bago ka pugutan ng ulo, ay torturein ka muna. Balatan ka ng buhay. O anong ka ng suka. O kunutin yung mga mo, yung kuko mo. Anong pipiliin mo? Tatak o si Kristo. Kung magpapatatak ka, o hindi ka na pahirapan. Pero impyerno ka na. Papunta ka sa impyerno. Wala ka ng kaligtasan. Pero kung ikaw ay hindi magpatatak, pinili mo ang mapugutan o mamatay dahil kay Kristo, may naman maligtas ka pa. O pakibasa sa Korinth talata na yun, sa Apokalipsis, ulit talata na, 20, talata 4. Pakibasa. Maganda na po yung ating mag-aawit. Apokalipsis, Kabanatang 20, Talatang 4. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Right, amen. Hindi tumanggap ng tanda sa kalang noo, sa kalang kamay. Hindi nagpatatak ng 666. Napugutan ang ulo. At sila'y nakasama. Sa 1,000 taon. Praise the Lord. Yun lang ba ang kaligtasan? Kapag ikaw ay naiwan sa rapture. Kaya, ang mga naiwan doon, sila ay magpapalaga sa gawain ng Diyos. Pupunta sila sa gawain, alampay na lang gawain. Magpapasa sila ng Biblia. Yun ang magiging sitwasyon o kalalagayan ng tao kapag ikaw ay naiwan. Praise the Lord. Masasabi mo na importante pala, mahalaga pala ang maglingkod sa Diyos. Amen? Pero hindi mo naman huli ang lahat. Buhay pa tayo. Hindi pa bumabalik ang Panginoon. Napakalaki ng ating tsansa. Binibigay tayo ng tsansa ng Panginoon para gawin natin yung mga bagay na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Abang tayo may buhay, abang tayo may kalakasan, abang tayo may hininga, pwede pa tayong gumawa. Amen? Gamitin natin ang lakas sa pag-ayo, no? Gamitin natin yung ating bibig sa pag-ayo, pagsabi ng kabutihan ng Diyos, ang imala ng Panginoon, para madala natin sa gawain ng ating mabait na Diyos. At yun ang hanapin ng Diyos. Hindi yung ikaw ay umaman sa bundok ito. Mahal ng Panginoon, ang aking patotoo, umaman ako nung ako'y nakalingkod sa Panginoon. Sa iyo, Panginoon, hindi yung nakalapin ng Panginoon. Kundi ang hanapin ng Diyos, yung gawa mo sa kanyang ubasan. Mahal ng Panginoon, nakapaghayo ako. Meron na akong bunga, 10 bunga, 10 katao na bunga. Ito mainit na lingkod sa Panginoon. Yun ang hanapin ng Diyos, yung bunga mo. Praise the Lord. Yung mabuti mong gawa, maminamahal. Yung ikay nagbago, hindi ka na nagbalik sa bisyo. Yun ang hanapin ng Diyos. Hindi yung darating mo sa buhay. Amen? Huwag tayo masyado mag-focus sa mga bagay na material sapagat hindi naman yan ang titignan ng Diyos. Amen? Ang titignan ng Diyos, yung ating gawa sa kanyang harapan. Yun ang kanyang hanapin, maminamahal yung paglilingkod na ito. Yung mainit na paglilingkod natin, kay nanatiling choir member, nanatiling adult choir, instrumentalist, manggagawa, kahit mahirap, yun ang titignan ng Diyos. Ikaw ay hindi umatras sa paglilingkod sa Diyos. Pagkos ay gumawa ka ng gumawa sa kalulugod ng ating dakilang Diyos na lumikha. Alam kami naman ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naman tayo magawa, ating mong palapitin sa ating harapan.
Akin po, binibigay mga tao sa ating Catholic Church. Hindi bakit? Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin pinakamamahal din natin. Praise the Lord. Kaya natin pinakamamahal ko na pinamatas po sa mga pagsama sa Panginoon. At ako na rin pagkakaan sa pagkagulang sa mga Panginoon. Praise God na hindi natin malilimutan ang mga araw na yun sa atin. At magandang hapon po sa lahat. Praise the Lord. May mahal para sa mga verse, pagpapagulang. Mahal ka ng Diyos, hindi pa rin natira sa sarili nito. Kung mayroong natira sa inyo, ginagapit na lang ng kaisa-kaisa na tubang Diyos na naispiritas. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya huwag niya sayang ng pagkakataon ito. Ay binigisa sa pinili ng Diyos upang idagdag sa kanyang kawan. Amen. Sa kawan means mga grupo, mga Kristiyanong tunay na may pag-ibig sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya naman sa gusto may matang praise God. Tangkapin niyo taos puso ang ating pamamahal ng Jesus. Maniman. Pagkatapos mo naman dito, may naman iyan pa. Pag-bautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo man hindi po yan paglipas sa anumang samahan ng reliyon, kundi pagtupad sa kalooban ng Diyos. Unless a man born of the Holy Spirit, he cannot see the kingdom of God. Amen? Kailangan mag-bautismo tayo sa tubig sa pangalan bilang paghuhugas sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Tapos may naman bautismo ng Espiritu Santo, mangyari ko yan. Magpatuloy kayo sa pagdalo upang matanggap niyo ang bautismo.
ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Pag dumating sa inyo, mayroon kayong kapangyarihan para labanan ang si Satanas. Dalawang Diyos sa mundo, Diyos sa langit, Diyos sa lupa. Ang Diyos sa lupa, yung si Satanas. Amen? Kaya naman bago mangyari ang masamang panahon, alahan ko, Diyos na sa iyo at siya pwede yung paglingkuran upang hindi darating sa iyo ang kasamaan na dala ng kaaway. Ang ating mga Pinoy pumarito para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan. Pero hindi kasamaan, kasaganaan. Buhay, wala kang sakit. Pero abang lingkod sa Diyos ng Purihan. 41 years na ako naman, hindi na ako nakakasakit. Diyos ang Purihan. Dumaan naman ang pagsubok-subong mundo. Subalit ng mahal, sa biyag kahabagan ng Diyos, hindi ko naranasan yan. Yung COVID na yan. Yan pangatapat ang pangako ng Diyos, hindi sa tao upang magsinungaling. Pag sinabi niya, tinupad niya. Ang sagot niya, paglingkuran mo, Panginoon Diyos, pagpalain ko yung kabuhay, alisin ko ang sakit-sakitan ninyo. Inalis ng Diyos ang sakit ko sa puso, sa sikmura, sa sinusitis, migraine, sakit sa bato, manamahan, ulcer, manamahan, inas lahat yan. Subalit, kailangan maglingkod ng tapat. Ang pangako ng Diyos, walang sakit karamdaman. Kaman mahal, kung nais mo matanggap yan, ang pagpapalang yan habang ginabuhat, ang sabi ng Hebrews 10:36, nangailangan tayo ng pagtitiis. Pagdagawa ninyo ang aking kalooban, gawin ko naman sa inyo ang aking pangako. Kung nais ng Diyos natin matanggap natin ang pangako ng Diyos, papalang physical, material, financial, higit sa spiritual, kailangan magtiis tayo. Ang magpatuloy hanggang wakas, magtiis hanggang wakas, siya lamang ang pagpalain ng Diyos. Siya lamang ang ililigtas ng Diyos. Kaya naman sa ako ito, praise God, habang po ako'y napatanggap sa ating maging kapatid sa mga Pinoon, kayo po man sa crowd, saliksikin po niyo yung sarili. Kaya alam, after this manuman, ay manahing tayo sa pangkalahatan na pangailangan. Amen? Tandaan natin man sa Lusawan, na ang Diyos hindi nakikinig sa taong makasalanan. Maliban kung ikaw ay magsisi, ginawa mo ang kalooban ng Diyos, siya naman ay makikinig. Amen? Kaya habang ako'y nagpatanggap mo naman, saliksikin ang sarili, alalahanin ninyo kung saan nagkulang, nagkabali, nagkasala, pagsisihan, para naman sa ating pong panalangin, pangkalahatan, at tiyak na tiyak, ating pong natanggap ang ating pong mga kaibigan. Amen? Amen? Praise the Lord! Ano ba? Bagong preso, bagong maging kapatid na hanggat itaas mong kamay, isuko mo sa mga Pinoon. Sa Diyos ka sumuko at sumunod ka sa maikling panalangin. Sabihin mong ganito, Opo na kinang Ama, sa langit, sa pangalan ni Jesus. Narito po ako. Ako'y naniwala, sumampalataya sa iyong mga salita na aking napakinggan. Ako'y sumampalataya na ikaw, Panginoon Jesus, ang Diyos na buhay na aking tinanggap. Kapag Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan nagawa ko. Mulang nagkaisip ako hanggang sa mga oras na ito, labis kong pinagsasihan ang aking makasalanan. Patawarin po niyo ako, tinatanggap kita, aking Diyos at hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo sa pamagitan ng banal na dugo na umagos doon sa Kalbaryo ng dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, sabi, Amen. Dahil po manalangin Kalbaryo at mga naitin na kita sa kamay, manalangin po mga kapatid para sa niya. O po magpapalan Diyos ang mga banal mga Panginoon sa lahat sa pangalan na kami nagkakaisa upang itinalangin namin ang kapatid na Diyos na siya po'y pagpalain mo mga Pinoon. Praise God, isulat mo ka ng pangalan sa kanilang buhay, sa kanilang hindi doon at huli
na ang kanyang pagdalo ito'y simula lamang sa iyong patuloy na maglingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Dagdagan mga pampalataya, palakas sa mga pampalataya, tulungan siya na mga Pinoon na ibigay na ang kanyang kaligtasan sa pangalan sa iligtas mo silang malitong sa punang pumusabayan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sabi ko. Manamahal, manatili na tayo, manalagin sa ating pangalanan. Mapagpalang Diyos sa mabanal, narito kami lahat, Pinoon, at pusong nagpagawad at sumawat ng pag-awa. Patawad mo lahat mga kapatid kong narito, Diyos, sa lahat ng kanilang pagkukulat, pagkabalit, pagkakasala sa Isus na ito sa gawa. Patawad mo, mahal Pinoon, hallelujah. At mahal Pinoon, hallelujah, ang masalita ng kanilang Panginoon, tumimos ng puso at tulungan sa may pamuhay dito, mahal Pinoon. Kapag ang mga lahat, ang mga personal kailangan nila ay pagkalumahin mo na kapag ayos yung matiyong kalooban, pagpalaan mo lahat, physical, patuloy bigyan kalakas kalusuan, ingatan, bigkas ka na karamdaman, at may karamdaman, pagaling mo na kasi ng problema, pagpalaan ng materials, basta sa ang buhay, makaawang sa kahirapan, pwede sa lahat pagpalang espiritual, sila patuloy na maging tunay na saksi mo na ikaw ang totoong Diyos ng buhay sa ministry ito. Sa ulang paglood ang mga pastor, ang natin aming hiningi, sabihin sa pangalan ni Jesus, lahat na sabi amen. Ipatoy pa ka ng kamay sa inyong ulo. Manaman, kayo na po maglihan. Kayo nakikita ka alam kung ano yung palayasin. Amen? Palayasin yung mga problema, sakit ka na, paalintangan, lalo na, dahil alintangan niyo po'y ugat na ang Diyos hindi nalugod. Amen? Kaya ang Diyos hindi nakagawa. Ano mong himala? Pag may alinlangan. Praise God. Itaas ka ang kanyang kamay, ipatong ka ng masyago. Opo, mapagpala ng Diyos ang mga nakikita mo. Ang mga kapatid ko, marito naniwala sa mga pag-uundatihan man. Praise God, na ikaw totoong Diyos sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa kasama ng sinasaway, sa buhay mga Kristiyano, sakit, karamdaman, takot, pangapapagala, doubt, unbelief, pride of life, lust of flesh, praise God, cancel out the praise Him, in the name of Jesus, Christ, be healed, forgiveness of Christ, began, God, and we began, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, itas jump 3 times, sabay sikaw ng hallelujah. Bilang besar, huwag mapiro. Manaman, dahil ito manaman, tunay ko ito manaman. Naranasan ko ito manaman, aking kapatid sa Ron Bico, 27 years, naging Cuba, pagtalo ng 3 times manaman. Laging normal ang kanyang dito sa pangalan ng Diyos. Kaya huwag mapiro, manaman. Sabihin, hallelujah! 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 Palangpakan Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say thank you Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakapumatay naman. Praise the Lord. Makinig ng announcement po naman. Kung yung mga Pinoon, patuloy po ating panambahan dito sa Bantog San Miguel Bulacan Outreach. Tuwing Merkulis naman nasa screen ko, nakikita natin. Merkulis, Bibig Service 1 to 5. Friday, 1 to 5. Wala natin panggabi. Amen? Dahil naman, bakit wala kang panggabi? Dahil sa case-to-case basis na ating mga kapatiran, dahil hindi pwede makauwi ng gabi dahil ang kanilang dinadaanan, medyo may problema. Amen? Praise the Lord. Walang mga problema dyan na mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay higit mas manuhin ka sa tao. Amen? Sa seryoso kasi yung paglingkod, ino-honor ng Diyos ang ating pong praise God ay ating isinagawa. Linggo, alas 10 hanggang alas 4. Pasensya na ngayon mga mahal. Ipapamanin kasi ang version po natin ngayon. Amen? Praise Lord. Minsan lang po yan. Amen. At ang ipapamanin, videoin ko din po ang ating pong kalagayan kasi ongoing po ang church renovation ito. Amen? Pag-pray po natin isang araw, nawa, next year, mahal, dito na ating po dito. Nasa praise the Lord. Amen. Praise God. For God natin impossible. Amen. Praise God. Hindi pagpapalan ng Diyos ito. Ngayon sinabi natin kapatid, tinulubog ito. Praise God. Isang araw na mahal. Praise God. May dumating na mahal. Praise God. Upang itaas ito. Amen. Praise God. Yung suko naman,
Diyos ka, hindi itaas. Dahil kalugban ng Diyos, pero nung talaga. Kasi naman, sa ganitong kalagayan, napakainit. Walang hangin, pumapasok. Amen. Pero ngayon, pag ito yung pamaayos naman, ito bukas na ito. Ganun ang tsura nyo naman. May wings, good side. Mahal. Kaya ang hangin pa, labas-pasok na. Amen. Malamig na. Hindi ka mo kanina ang init. Amen. Tapos basket talaga, paman mo naman. Hindi ko napansin ko talaga, hindi pa ako. Hindi na ako permanente dito. Meron yung inalagaan na outreach ang kagyaw outreach. Kaya hindi ko napansin yung mga outreach God. Kasi nung pwede, wala kasing electrician dito. Walang mekaniko dito, yung Malaysia. Ay, sama pa lang, trabaho ko ko yung kumpuni mga ventilador, ipapamunan. Hindi umiikot ng ventilador na malaki yan. Pero, malay mo na, susunod na panahon, hindi na ventilador, aircon na. Praise the Lord! Praise God, hallelujah. Kung hindi pa dumating mahal, malay mo. Praise the Lord. Kaya pag praise the Lord, ikutin Diyos. Habang maikli ang bungod, magtiis mo tayo mapangalungtot. Amen? Praise God. So, tuloy naman mahal, praise God, by the end, temporary counseling, ang ating pong gawaan sa dako ng praise God, ating panampahan. Gawain natin, hindi gawain ng Diyos yun, gawain natin para sa Diyos. Mali kasi mga expression, may gawain ng Diyos yan. Ano ginawa ng Diyos? Gawain natin. Ito, gawain natin ito para sa Diyos. Amen? Panambahan ito natin para sa Diyos. Hindi ang Diyos sumasamba sa sarili. Tayo, na pinili na manamahal sa sarili ito, ang isang sumasamba sa Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Panambahan Diyos na mga nasa mga praise the Lord. Praise the Lord. Sa laban ng kami ang manamahal, ang ating panambahan ko as ipareho din dito. Sa laban ng church, manamahal ang ating panambahan ko dito kasi nagtrabaho sila. Ang simula ang ating panambahan ko, pero palis, alas 5 yan hanggang alas 11. At Biyernes, alas 11 hanggang alas 5, alas 6 hanggang alas 11. At Linggo, alas 10 hanggang alas 3. Yes, amen? Diratin niyo po yan, outreach. Sa dako po ng magsaysay. Papasok ang ako magsaysay, may outreach ka po. Kahit hindi sa mga 200 meters naman, doon na po naman sa ating pong kapatid naman na Sister Tila ng Christian na ngayon, manamahal. So, naman, nandun po ang tinatawag. Yan din yung ulitin ko, alas 6 o alas 5 o alas 11 at linggo naman alas 10 hanggang po alas 3. Lahat sa mga praise the Lord. Malihan's and pregnancy. Kung paano ngayon hindi na malawa sa ating pinag-aralan, maganda po kayo. Amen? Mahirap kasi gumawa ng isang bagay, hindi ko natin na lubos na unawaan. Amen? Sa praise the Lord. Napakalaga ang kaligtasan. Salvation is the greatest matters of importance. Bakit? Kahit kamtan mo lahat ng bagay sa mundo ito, pag pumukit ang mata mo, wala kang madala, hindi kapiraso. Alam naman? Kaya ang pinaka-importante ang kaligtasan. Bigyan niyo kapalaga ang inyong relasyon sa Diyos. Sa Revelation chapter 9, chapter 3, verse 11, huwag mong pahintulutan ang awit ng nasa iyo. Amen? Ang nasa atin ngayon, tayo kandidato sa buhay ng Lord. At saan naman kayo Lucas 10:20? Huwag kayong matuwa kung si Satanas sumusuko sa inyo. Higit niyo ikatawa ang pangalan mo, nakaresto na kayo sa langit. Huwag mo kayo purahin. Sabi Exodus 33, pag nagkasala si Moses sa kasala sa akin, siyang burahin ko. Kaya may balik sabihin, huwag tayo magkasala sa Diyos. Huwag sa diyan magkasala sa Diyos. Hebrews 10:26. Amen! Yes, praise the Lord! Pag sinadya mo, wala ka ng kapatawaran. Insulto sa Diyos na yun. Amen? Linggo, samba. Kaya po, nagtrabaho ka. Insulto nga ito. Sa unang panahon, pag-aaral ng ano, pag gumalaw ka na anong para sa iyo, pinapatay ka. Pero ngayon, hindi na. Amen? Binigyan tayong pagkakataon upang magsisi
magkalo na pagbalik loob ng tapat sa ating Diyos na buhay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Wala pong ibang gawain na sinahan Diyos, liban sa Jesus nila. Natupad dito ang prophecy, Marcos 16 hanggang 20. Sabi mo, Pastor, kung nasa inyo yan, huwag kayong alis. Pero subalit, kung wala sa inyo, hindi nangyari ang prophecies para sa inyong samahan, lumayas kayo. Sayang ang iyong paglilingkod. Subalit din naman, natupad ko yan. Naman, huwag ka mo sa Diyos eh. Pag nagawa mo, kalawang ang ginawa ng Diyos, ikaw na sa katotohanan. Amen? Let's praise the Lord. Dahil ang Diyos, sa namartiro, Isaiah 42:8, ang Diyos hindi makisama sa hindi kanya. Siyempre, mayroon siya kitinayo. Amen? Makianig tayo sa tinayo ni Jesus Christ. Amen? Naintindihan nila naman. Praise the Lord. Maraming kinag Jesus Christ na naman. Matthew 16:18. Better about this not, I built my church. This is the church of the living God. With signs and wonders and miracles. Nasa mga praise the Lord. Panampakan ng Diyos. Praise God. Ang mga huwag na tayo pagkatapos ng closing prayer. Siya ba closing prayer? Agiging ba? Special prayer. Mga praise God. Naghanda po ang aking batid sa closing prayer. Raymond. Ano? Rehas. Raymond Rehas. Rehas. Tigil. Praise God. Handa po. At pagka-present ito ng aking mga batid, Brother Generana, manalangin sa ating PISO. Praise the Lord. Ngayon po. Sana yun. Hello. Pagkatapos sa Christian Group naman, huwag kayo tayo dahil ang kayo ng ating kahit papaano, hindi tayo ulintong. Tayo may maraming din mga Kristo. Ang libutin ng Diyos, o panalangin ang mga magandang Diyos na mga sa lahat, Panginoon, natin po kami sa aming pagkaloob. Maraming may special offering, special pledges para sa Panginoon, ng Iglesia, natin mga anak ng Diyos, ay mga pangalang pagpapala, ibuhos mo sa bawat isa ng patuloy, kabalik at katuwang sa pagkakaloob ng pagpapala, mga special offering, special pledges, at aming dalangin, mampalala patuloy sa wayin, at ang uling panakmal sa mga pagpapala ng mga anak, ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. sa pagtatapos naman, kahit po naman ay paalala po, huwag kayong aalis sa inyong inupuan.
kayo po normal ay dadalahan ng ating pong pamirinda. Amen. Praise the Lord. Para hindi tayo uwi na manamahal. Andap. Praise the Lord. At paano balikan mayroong pagpapala ng Diyos para sa ating pang-physical. Tapos ang spiritual, ang kasundian, mga praise God, pang-physical na. Dahil ka lahat, pang-praise the Lord, dahil ba ating kapatid, Brother Ringon Rias, ka naman, sa mga request. Sound. Hallelujah. Thank you, Manang. Hallelujah. Mapagpalang mga Diyos, ako din sa lahat ng Panginoon. Sa Hallelujah, praise God. Mahal po yung lumusot natin sa kami nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Sa matapos sa iyong nagawa, mahal po yung Diyos anniversary o Diyos. Sa lahat nito, mahal po yung lubos. Labis kami nagpapasalamat, mahal po Panginoon. Sa Hallelujah, pagkilos ang kalagitnaan, mahal po Panginoon. Yung pinama sa bawat isa sa amin, yung matuloy sa presensya o Diyos. Maraming salamat. Mahal po Panginoon, haloy sa mga buling awitin na alay sa iyo, Diyos. Haloy, praise God, ito yung sinamahan, mahal po sa bahagi ng patutuo, mahal po Panginoon, sa pagbibigay, lalo tingin po namin pinapasalamatan, mahal po Panginoon, ay yung banal na salita na dinala po ng aming mahal po na silbing pagkain po ng aming mahal, nagugutom na kaluluwa, Diyos. Hallelujah, dalangin din po namin sa iyo, mahal po Panginoon, sa mga patiran po namin, Diyos, na uwi, mahal po Panginoon, kung paano makarating ng lahat sa dami nito, gayet po sa kanilang mga parunan, mahal po yung pag-uwi sa kanilang kanyang mga tahanan, o Diyos. Hallelujah, pagpalain mo kami lahat, mahal po Panginoon, di aming sa dalangin sa mga Panginoon pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you. Good afternoon. God Jesus loves you all. Kapatid, Jose Francis, dito ba tayo? Babayan sa
Hallelujah.